Ngumisi siya at pinaalalahanan siya na ang negosyo ay dapat may oras, at lugar ay dapat magkaroon ng oras nito, at sumigaw na magkikita silang muli at nagsimulang tumakas. Napakunot noo ang mga lalaki, hindi inaasahan na bigla siyang kumilos. At inactivate ni Mo ang kanyang magic at inutusan siyang tumigil sa pagsigaw na hindi siya makakatakas. Tinutukan niya ito ng magic attack, at gulat na ibinuka ni King Wo ang kanyang bibig at tinanong ang sarili, ito ba talaga ang level ng Purple Palace? Bigla siyang natigilan, huminto at itinaas ang kanyang mga kamay, sinimulang iwagayway ito, at tinawag si Juan, na napansin niyang nakatayo sa gilid. Si Mo at Ran, nang marinig na may kausap siya, lumingon sa kanya at nagtanong sa kanya na nalilito, at nakita si Juan, na bumaba ng kaunti, na huminto sa tabi nila. Hiniling sa kanya ni King Wo na tulungan siya ng mabilis, at ang mga lalaki ay nagtanong sa kanya ng pagkalito, sino siya? Si King Wo ay desperadong ipinikit ang kanyang mga mata at bumulalas na ang dalawang lalaking ito ay gustong bugbugin siya. At isa sa mga lalaki na nagsasabi sa kanya na huwag magsalita ng walang kaparirikan, nagtanong kung naakit na ba nila siya. Tinanong ng isang lalaki kung si Juan ay kapatid o kaibigan ni King Wo. Gusto niyang bigyan siya ng babala tungkol sa kung ano ang mangyayari kung susubukan niyang tulungan siya. Ngunit bahagyang ipinikit ni Juan ang kanyang mga mata at sinabing hindi naman talaga sila magkakilala para hindi siya makialam. Pinagdikit ang kanyang mga palad, bahagya niyang iniyuko ang kanyang ulo, sinabihan silang magpatuloy. At sinabi ni King Wo na siya ay walang puso, at tinanong kung nakalimutan niya ang kanilang unang pagpupulong. Nanginginig sa galit si Juan at naisip na naglalaro sila at natalo siya. Napagtanto ng mga lalaki na hindi lamang niya sila nilinlang, at ipinapalagay nila na kailangan nilang turuan siya ng isang leksyon. Pagkatapos ng lahat, inutusan nila siyang ibalik ang lahat ng nakuha niya. At si King Wo, nang mapansin ang balitang itinuro sa kanya ng Streams of Magic, ay humiling kay Wang na tulungan siya, ngunit hindi niya pinapansin ang kawalan ng pag-asa sa kanyang boses. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang baba, ngumisi, at nag-isip, kung hindi siya makikialam sa mga gawain ng mga taong ito, maibabalik niya ang kanyang libro. Biglang itinikom ni King Wo ang kanyang panga, napansin na kapag hindi siya tinulungan ni Juan, pupunitin niya ang libro ngayon, pinaikit ang kanyang mga mata, iniunat niya ang libro sa kanyang harapan, hinawakan ang mga gilid nito gamit ang kanyang mga palad. Inulit niya na pupunitin niya ito ngayon. At kinilig si Juan, pinagkrus ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Hindi nasiyahan ng mga lalaki, nagtatanong kung ano ang kanyang sinisigaw. Inutusan siya ni Imo na huwag isipin na sisihin siya sa anumang bagay pagkatapos noon, at pinalaki ang kanyang salamangka, na nagdidirekta ng pag-atake patungo kay King Wo. Gayunpaman, si Juan, gamit ang kanyang sariling magical energy, ay tumigil sa pag-atake na ito. Pinuprotektahan siya, at tumayo sa harap niya, at bahagyang nalitaw siya sa kanyang pakikilahok, natigilan sa pagkabigla, nakatingin sa kanya. Natigilan ang mga lalaki sa pagkabigla, napansin na na-block ang kanyang powers. Si Ran, na tumatawag kay Juan, ay nagtanong kung hindi niya sinabi na hindi siya tutulong. King Wo, si Juan, na humihingi ng tawad sa kanila, ay ipinaliwanag na ang mga plano ay nagbago, at hiniling sa kanila na maunawaan. Pagkatapos nito, nananatili siyang nakangiti sa kanyang mga labi, lumingon kay King Wo at hiniling sa kanya na ibigay sa kanya ang libro. Siya ay nanginginig, nakatingin sa kanya na nagtataka, ngunit inilabas ang kanyang dila sa kanya, hinindatan niya ito at nagpasalamat sa kanya, tinawag siyang walang muwang. Nagsimula siyang maglabas ng magical energy. At nang mapansin ito, nanginginig si Juan, at sa sumunod na sandali, bigla niyang napansin na si Ching ay silhouette ay naging isang cloud of magical energy na nagsisimula ng mawala. Iniunat niya ang kanyang kamay sa pagkamangha at nagtanong, ano ito? Nahawakan niya ang isang bahagi ng magic na ito gamit ang kanyang palad at tumawa ng diretsyo, nakatingin sa hangin sa unahan. Sa susunod na sandali, sumipa na siya sa lupa, umakyat at tumungo sa lugar na kailangan niya. Tinitingnan ang alikabok na natitira mula sa kung gaano kalakas ang pagsipa niya sa lupa. Natigilan sa gulat si Ran at Mo, tinanong ang kanilang sarili kung saan ang clan. Napansin nila na napaka-eerie energy niya. At biglang itinuro ni Mo, na umaakit sa atensyon ni Ren, na ang kanilang mga kayamanan ay nasa King Wo pa rin.
Bahagyang nakabuka ang bibig ni Ran sa galit at nagmura. At si King Wu, sa oras na ito, ay huminto sa himpapawid sa itaas ng kagubatan, ngumisi, sa pag-aakalang hindi siya nagsasanay ng ilang araw sa pagtatapos, walang kabuluhan. Ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata, bahagyang nakabuka ang kanyang bibig, at napasigaw siya sa gulat, at si Juan ay sumulpot sa kanyang harapan, ngumiti ng nakakatakot at nagtanong kung paano siya nang ahas na magsinungaling sa kanya, nanginginig, nagtanong siya sa takot, ano ang ibig sabihin nito? May gusto siyang sabihin, ngunit bago niya magawa, si Juan, gamit ang kanyang salamangka, ay tinamaan si King Wu ng kanyang enerhiya sa ilang lugar. Napasigaw siya at pagkatapos ay nanginginig, nagtatakang tanong niya, kinuha ba talaga niya ang power niya? Lumapit si Juan sa kanya, iwinagayway ang kanyang mga kamay, binuhat siya at tumatawa ng galit, sinabi niya na karapat-dapat siyang parusahan at tinanong kung ano ang plan niya. Si King Wu, na natatakot at nahihiya, ay nag-utos sa kanya na palayain siya, ngunit si Juan, na nakangiti pa rin, ay sinabi sa kanya na umalis, sa pag-aakalang siya ay makakatakas sa pagsisinungaling ng ganoon kadali. Ipinaliwanag niya na, ayon sa batas ng magsasaka ni Shanzun, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay dapat na silyuhan at dapat siyang maging karaniwang tao na kailangang maglinis ng mga baboy na namatay sa isang buong linggo. Inilarawan ni King Wu ang mga baboy sa takot, at ang kanyang pawis ay lumalim lamang habang siya ay nanginginig sa sobrang gulat na hindi siya makapagsalita. Nakasindek siyang tumingin kay Juan, at sa wakas ay nakabuo ng isang magkakaugnay na pangungusap. Nagtanong siya sa galit na bato, how dare he say such a thing? Si Ron, isang imo na lumalapit sa puntong ito, natigilan sa pagkabigla habang nakadilat ang kanyang mga mata at hawak pa rin ni Juan si King Wu sa kanyang mga bisig at sumagot na hindi niya ito kayang bitawan. Iniutos niya sa kanya na ibigay sa kanya ang libro, at nanginginig siya, bumulalas na sa ganitong bilis, gugulin niya ang kanyang buong buhay ng mag-isa. Sa huli, kinuha niya ang isang libro mula sa kanyang manggas, iniabot niya ito sa kanya, at sinabi sa kanya na ibalik agad ang kanyang power sa kanya. Si Juan muli gumawa ng ilang pag-atake ng puro magical energy at ibinato rin ang maliit na bagay kay King Wu. Sinabi niya sa kanya na kunin ang Spirit Stone na ito. Napasigaw siya sa sama ng loob, at tumingin ito sa kanya at inamin na talagang curious siya kung paano niya nagawang manloko ng napakatalino. Galit na nag-cross arms siya at sinabing hindi siya nanloko. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagsasalita, ngunit bigla siyang huminto at nag-ambala kay Mo at Ran na nakatayo sa malapit. Sa wakas, inilagay ni King Wu ang kanyang daliri sa kanyang pisngi at sinabing gumamit lamang siya ng isang maliit na ilusyon. At nabulalas ni Mo at Ran na ito ay pagdaraya. Ngunit si Juan, hindi katulad nila, ay hindi nagalit, at nagtanong lamang kung anong uri ng ilusyon ito. Inilabas ang isa sa mga chips na ginamit nila sa laro. Binaliktad ito ni King Wu sa kanyang mga daliri, at napansin ni Juan na nagbago ang simbolo na inilalarawan dito kanina. Nagulat si Mo, sinabi na ang gayong ilusyon ay hindi nagpahayag ng kahit kalahati ng tunay na lakas, at nabanggit na ito ay medyo matalino. Aminado si Ran na sa pagkakataong iyon, hindi na nakapagtataka na natalo sila, dahil sa ilusyong ito, nakakapagbasa ng ikot-ikot para sa sariling kapakanan. Bahagyang ngumiti si Jinwo, at naalala ni Juan noong nakikipagkompetensya sila, nagkusa siyang ibalik ang kanyang mga card at tinanong kung paano siya nanalo. Ipinapalagay niya na hindi niya mapapalitan ang kanyang mga card habang naglalaro, at tinanong niya kung totoo iyon. Naalala niya ang sandali na iniabot niya ang kanyang palad upang ibalik ang mga chips, at commandant si King Wu at ipinahayag na ito ay isang cognitive modification lamang, at ipinaliwanag na hanggat iniisip ni Juan na mawala ang larawan sa kanyang mga mata, ay magbabago sa paraang gusto niya. Sina Juan, Mo and Ran ay inulit ang pangalang Masensi ng pagbabago sa kanilang isipan, na inaalala na ito ay isang advanced na paraan ng ilusyon na isinama ang mga batas ng sanhi at epekto, at iyon ang dahilan kung bakit gumagana ang pamamaraan. Gulat na tanong ni Ran, sino si King Wu na sinulat niya? Itinuro ang kanyang sarili at sinabi ang kanyang pangalan, napansin na siya ay mula sa Heavenly Illusion Palace. Lumingon si Ran kay Mo at tinanong kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay ng mga disipulo ng palasyong ito. Ipinaliwanag din ni Mo na sila ay isang sikat na sinaunang klan na kusang loob na ihiwalay ang kanilang sarili sa iba.
Hindi sila pumasok sa isang alyansa, ngunit ang kanilang lakas ay hindi dapat maliitin. At binalaan ng Imo si Ran nitong pagyuko. Binanggit niya ang kanyang pangalan, na binanggit na siya ay isang disipulo ng angkan ng ina, at tinutukoy si Ran, sinabi rin niya ang kanyang pangalan, ipinaliwanag na siya ang kanyang nakababatang kapatid, humihingi ng paumanhin kay King Wu, nabanggit niya na hindi niya ito nakilala, at nagtanong, na itago niya ang bagay na kinuha niya sa kanila. Gulat na sigaw ni King Wu, at Imo, nakatingin sa kanya at tinanong kung pwede niya itong hilingin na sumama sa kanila sa isang treasure hunt. Inaakala niya na ang kanyang mga ilusyon ay magiging kapaki-pakinabang kapag sila ay nakatagpo ng panganib. Masiglang ngumiti si King Wu at muling nagtanong, at si Huan, na nakatayo sa likuran niya, ay bahagyang yumuko, tumahimik, at nakinig lang sa kanilang pag-uusap. Si Mo at pagkatapos ay sa wakas ay sinabi na ilang araw na ang nakalipas, isang pulang sinag ng liwanag ang lumitaw sa kaibuturan, ang Ajang Mountain Range, na pinupuno ang hangin ginerhiya. Naisip nila na malamang na may masusumpungang pambihirang kayamanan doon. At nang marinig ang tungkol sa pulang enerhiya, naging maingat si Juan, nakikinig ng mas malapit sa usapan. Samantala, nagpatuloy si Ran at Mo. Napansin na ang ridge ay paikot-ikot sa mahabang panahon ngunit alam nila ang tinatayang ruta, kaya tinanong nila kung bakit hindi sila pumunta doon ng magkasama. Napagpasyahan nila na kung maraming kayamanan, hahatiin nila ito ng pantay-pantay sa pagitan nila, at kung mayroon lamang isang kayamanan, maaari nilang gamitin ito ng magkasunod. At tinanong nila kung ano ang sasabihin ni King Wu bilang tugon dito. Si Juan, hawak ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, ay nagtanong sa kanyang sarili kung ang pinag-uusapan nila ay ang pulang sinag na lumitaw ilang araw na ang nakakaraan. Naalala niya ang sandaling nakikipag-away siya, at tinanong ang sarili kung ito ba ang iniisip niya. Sa huli, bumantong hininga siya, ipinikit ang kanyang mga mata, at inilagay ang palad sa kanyang noo, nagpa siya na walang silbi ang pag-iisip tungkol dito dahil maaaring nagkataon lamang. Sa wakas ay nagpa siya si King Wu na sasama siya kina Mo at Ran. Natuwa si Mo, at pagkatapos ay gustong bamaling kay Juan, ngunit nag-alinlangan, at nang malaman ang pangalan ni Juan, tinanong niya kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Nabanggit niya na maaaring posible na ito ay isang bihirang at makapangyarihang kayamanan. Si Juan, na sinasabi sa kanya na kalimutan ang tungkol dito, ipinaliwanag na hindi siya interesado, at ikanaway ang kanyang kamay. Naisip na hindi niya sasayangin ang kanyang bakasyon para dito, ngunit sa halip ay gamitin ang oras na iyon upang magpahinga. Nang mabuti at basahin ang bagong libro ni Ate Shu. Pagkalabas ng Magic, ikinalat niya ang kanyang kilusan at nagpaalam sa lahat, binati ang lahat ng mabuti at nawala. Kinilig silang lahat sa sobrang bilis niyang kumilos. At sinabi ni King Wu na sinira niya ang lahat, at tinawag siya, "Oh." At hiniling ni Ran sa kanila na huwag mag-alala, dahil sigurado siyang babalik si Juan. Sa parehong oras sa kagubatan, ang sibat na nakatayo at namutla sa lupa ay napaliligiran ng magical energy, at siyo na papalapit dito ay tumawa, napansin na nakakita siya ng isang bunga ng demonyo. Hindi niya napigilan ang kanyang malawak na ngiti, idinilat ang kanyang mga mata, tinitingnan ang kanyang multa na may nakakalokong tingin. Makalipas ang ilang oras, ang halimaw, na napapalibutan ng mga agos ng apoy, ay tumakbo pasulong, naghahanda sa pag-atake. Si King Wu, ngunit siya ay sumisigaw, ay nanatiling nakatayo sa pwesto, may kumpiyansa, nakatingin sa kanyang kalaban. Sa sandaling iyon nang maabot siya ng halimaw, gumawa ng isang malakas na pag-atake, ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay naging magical energy na nawawala. At si King Wu, na sa oras na iyon ay nasa himpapawid, kinokontrol ang kanyang ilusyon, ay nagpahayag na kailangan nilang kumilos ngayon. At si Mo, tumalon mula sa likod ng takip, iniunat ang kanyang palad at gumamit ng magic. Ang mga stream ng magical energy ay itinuro patungo sa halimaw, na lumingon sa pagkalito, walang oras upang mag-react, at sinamantala ang kalituhan na ito, pinaandar ni Ron ang siyam na Misty Shadow at tumakbo palapit, inindayog ang kanyang sword ng ilang beses at naghatid ng isang tiyak na pag-atake. Bumagsak ang patay na halimaw sa lupa, at dahil dito, bumangon ang kaunting sigasig sa hangin at si Ron na nakatingin kay King Wu, na natamba na, iniunat ang kanyang mga braso sa gilid, sumisigaw na ang kanyang magical power, na tinatawag na mirror flower at tubig buwan, ay hindi kapani-paniwalang malakas.